Hello mga kapatid, kumusta po kayong lahat? Pagpalang umaga po. Dito na naman po tayo, panibagong linggo na naman. At syempre, sisimulan po ulit natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po? So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay pinamagatan pong Sinking into Grace. At ang ating verse po ay mula po sa Psalm 127, verses 1 to 2. Ang sabi po, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves." Amen. So basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. Finally, on January 8, 1964, 17-year-old Randy Gardner did something he hadn't done for 11 days and 25 minutes. He nodded off to sleep. He wanted to beat the Guinness Book World Record for how long a human could stay awake. By drinking soft drinks and hitting the basketball court and bowling alley, Gardner rebuffed sleep for a week and a half. Before finally collapsing, his sense of taste, smell, and hearing went haywire. Decades later, Gardner suffered from severe bouts of insomnia. He set the record but also confirmed the obvious: sleep is essential. Many of us struggle to get a decent night's rest. Unlike Gardner, who deprived himself intentionally, we might suffer sleeplessness for a number of reasons, including a mountain of anxieties, the fear of all we need to accomplish, the dread of others' expectations, the distress of living at a frantic pace. Sometimes it's hard for us to turn off the fear and relax. The psalmist tells us that unless the Lord builds the house, we labor in vain. Yun po yung nabasa po natin sa Psalm 127 verse 1. Our toiling and our relentless efforts are useless unless God provides what we need. Thankfully, God does provide what we need. He grants sleep to those He loves. Yun po sa verse 2, ano po. And God extends love, and God's love extends to all of us. He invites us to release our anxieties to Him and sink into His rest, into His grace. So, trusting God releases anxiety and carries us into rest. Amen. So, yun dito po sa ating kwento sa Our Daily Bread. 17-year-old na siya, gusto niyang i-beat yung Guinness World Record, ano po. So, sinubukan niyang hindi matulog ng napakatagal, ano po, para niya yung world record na kung gaano katagal na pwedeng walang tulog yung isang tao, ano po. So finally, after 11 days and 25 minutes, hindi niya na din kinaya, talagang nag-collapse na siya. Pero na-realize nung itong world record holder po, na-realize niya na talagang essential ang pagtulog, ano po. And bago daw siya nag-collapse is naramdaman niya yung kanyang mga senses, yung kanyang panlasa, pang-amoy, pandinig, parang hindi na nag-function properly. And later on in his life, he suffered severe insomnia, ano po, yung hindi siya makatulog. Parang side effect nung ginawa niya na pag-hold ng sleep, ano po, ng 11 days. So, na-confirm niya na sleep talaga is essential para sa tao, ano po. So, dito po sa Psalm 127 verses 1 to 2, sabi po dito sa verse 2, "For He grants sleep to those He loves." So parang anong connect niya dun sa verse 1 na unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, kasi po, pag tayo po ay nasa grace ng ating Panginoon, pag tayo po ay
fully surrendered sa grasya ng ating Diyos, um, hindi po tayo makakaranas or hindi tumatagal sa atin yung mga anxiety, yung mga worry. Kaya tayo nakakatulog, yung pagtitiwala sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan, na siya yung nagbabantay sa atin, siya yung nagpo-provide para sa atin. Yun po yung nagbibigay sa atin ng masarap na tulog at kapahingahan, Kaya nga sabi, He grants sleep to those He loves. So it's a gift of God, yung peace na nararanasan natin, na nawawala yung ating mga worry, nawawala yung ating mga iniisip. It's a gift from God, At maalam naman po natin na marami pong mga nagkakaroon ng insomnia or marami ang hindi makatulog dahil marami silang iniisip, maraming pinoproblema, grabe yung kanilang anxiety, may mga, nagkakaroon ng anxiety attack. Sabi nga po dito, ang nagkukos ng ating mga anxiety, the fear of all we need to accomplish. So parang ang dami-dami mo pang kailangan gawin. The dread of others' expectations. So yun, sobrang taas ng expectation sa'yo ng ibang tao. The distress of living at a frantic pace. Parang ang bilis-bilis ng takbo ng mundo, parang hindi ka makasabay. Yung parang lahat nauna na sa'yo, ikaw andun pa rin. Hindi ka pa rin nakakausad sa buhay mo. Parang ganun, So sometimes, nahihirapan po talaga tayo na alisin yung mga yon, yung mga worries na yon, at mag-relax, kaya hindi tayo makatulog. So, sabi po dito sa Psalm 127 verse 1, Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, ano po yung sinisimbolize ng bahay at guard? Security, Security, yung feeling of security, yung tipong hindi ka mag-aalala na baka bukas wala na yung mga ari-arian mo, baka bukas sira na yung bahay mo, or baka bukas sira na yung mga source of income mo, yung family mo. Kasi doon po tayo kumukuha ng security dito sa mundo, Pero pagka sa Panginoon po tayo nag-rely for our security, yung pong secure tayo na hindi tayo magkukulang, secure tayo na hindi tayo mawawalan, makakatulog po tayo ng masarap, So unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Minsan, trabaho tayo ng trabaho, nag-iipon tayo, nag-i-establish tayo ng ating para sa ating future, Pero unless ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon, parang wala pong napupuntahan. Sabi nga, yung labor natin ay parang in vain. Pag hindi natin siya ibinigay sa Panginoon, parang kahit anong trabaho natin, parang walang nangyayari. At yun nga, yung unless na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang pag-iingat sa mga pag-aari natin, andun pa rin yung yung pag tayo yung nagsisecure sa ating mga pag-aari, or pag tayo yung nagsisecure sa ating buhay, pinipilit natin na tayo yung mag-keep dun sa mga bagay na meron tayo. Lalo naman tayong nawawalan, unless ipagkatiwala natin sa Panginoon, Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, hayaan po natin na ang Panginoon ang mag-build sa ating buhay. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-establish kung ano mang meron tayo. Hayaan natin na siya din ang mag-ingat sa mga ibinigay niya sa atin, So we can rest in peace. Hindi po rest in peace na namatay, kundi yung makapagpahinga po tayo, makatulog po tayo ng may kapayapaan, Sabi nga po dito, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat. So, maaga tayong gigising, late tayo matutulog, trabaho tayo ng trabaho para sa sa mga provisions para sa mga pangangailangan natin, Samantalang yung mga iniibig ng Diyos, binibigyan niya ng tulog, kasi hindi sila nag-aalala kung ano yung kakainin nila or iinumin nila kinabukasan, So, hindi nila kailangan gumising ng maagang maaga at matulog ng late na dahil sa kakatrabaho para lang meron silang makain, Dahil ang Panginoon yung nagpo-provide sa kanila, So,
yung lagi pong hindi ko po makalimutan na pag if we work, we only work, effort lang natin yon. But if we pray, if we rely on God, God works. So alin po ba yung mas greater, our work or God's work? So ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat. Mag-relax po tayo. Ibigay po natin lahat ng anxiety sa Kanya, lahat ng alalahanin natin sa Kanya. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-provide para sa atin, ang mag-ingat sa atin, at mag-ingat dun sa kung anong meron tayo. At i-enjoy natin yung gift niya of sleep, At may enjoy lamang talaga natin yan kung isa-surrender talaga natin sa Kanya lahat, Marami tayong mga alalahanin sa buhay, at ang ating Panginoon naman ay hindi nagsasawang mag-invite sa atin na i-release natin ang ating anxiety sa Kanya, Ihingi natin sa Kanya, ipanalangin natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya, Doon pa lamang natin talaga mai-enjoy itong Kanyang gift of peace, at yung gift of rest na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, trusting God releases anxiety and carries us into rest. Kasi hindi tayo nag-aalala ano man yung mangyari kinabukasan. Alam natin na meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan. So, let us sink into His grace. Let us sink into His rest. So, amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon, for your comforting words, Panginoon. Tunay nga po, napakarami po namin inaalala sa araw-araw, Panginoon. Lagi po namin inaalala kung paano po namin mabibigyan ng security ang aming mga sarili at ang aming pamilya, Panginoon. We work hard, Panginoon, para ma-provide, Panginoon, yung pangangailangan namin at ng aming pamilya, O Lord. But we forgot, O Lord, na nariyan ka, Panginoon, and you promised to provide for us, Panginoon. You promised to give us security, to watch over us, Panginoon, and watch over sa aming mga loved ones at sa mga pag-aari na meron kami, Panginoon, or sa mga belongings namin, Panginoon. And so, Lord, help us, Lord, not to stress over these things, Panginoon, but to trust in you alone, Panginoon. Help us na ibigay sa inyo lahat ng aming burden, lahat ng anxiety, Panginoon. Help us na magtiwala sa inyo fully, O Lord, na hindi nyo kami pababayaan as you said in your word, Panginoon. Lagi mo kaming sasamahan, Panginoon. And help us, O Lord, not to forget, Panginoon, your invitation. Lagi po kayong nag-aantay na kami ang lumapit sa inyo at ibigay sa inyo yung aming mga alalahanin. And tulungan niyo po kami, Panginoon, to always remember that every time nakakaramdam po kami ng stress or anxiety, paalala niyo po sa amin na nariyan kayo, Panginoon. At ibigay namin sa inyo ang aming mga alalahanin. And thank you, Lord, for your gift of rest, for the gift of sleep, Panginoon. Minsan, intentionally, Panginoon, ay dinideprive namin ng aming sarili sa gift na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Help us not to spend time on unnecessary things, O Lord, but to enjoy the rest that you have given us, Panginoon, that you have gifted us, O Lord. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, wala po talaga kami mapupuntahan kung wala ka, O Lord. And so, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon. Maging sa maghapon na ito, Panginoon, ano man yung mga mangyari, today, Panginoon, kami po ay nagtitiwala that you will take care of it, Panginoon, and you will keep us secured, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So, salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.